Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang update kay Casimero, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kulang-kulang 2 linggo na nga lamang po ang inaantay natin at magaganap na ang inaabangang pagbabalik sa ibabaw ng lona ng ating pambato na si former 3 Division Champion angas ng Pinas General Casimero makalipas ang mahigit 1 taon na hindi paglaban. At syempre halos sa bawat laban nga po ni Casimero ay ang pinoproblema ng kanyang mga tagahanga ay ang pagkuha niya ng tamang timbang nang dahil sa mangilan-ngilang beses na din itong sumablay sa official and final weigh-in. Kagaya na lamang sa huling laban niya kontra kay Saul Sanchez na siyang dahilan ng kanyang pagkakasuspinde ng 1 taon sa bansang Japan. Pero ngayon nga po ay sinigurado ng kampo ni Casimero na hindi na sila sasablay sa timbangan matapos sabihin ng kampo nito na wala na daw problema sa timbang ni Cuadro Alas. At bagkus konti na lang daw ang kailangan nilang ibawas para makuha ang tamang timbang. Kaya naman tingnan na lang po natin sa araw ng weigh-in. Oh, okay na. Wala na problema sa timbang. Kunti na lang guys. At dapat lang din talaga na huwag silang magkaproblema ngayon sa timbang. Lalo pat sa 128-pound catch weight limit sila magtutuos ni Kyonosuke Kameda. Ibig sabihin po niyan ay mas mataas pa sa 126-pound limit ng featherweight division ang kanilang magiging timbang. Kaya wala po talagang rason si Casimero ngayon para mag-overweight pa. Bukod dyan ay mismo si Casimero na din ang nagsabi sa press conference na hindi niya daw sasayangin ang oportunidad at pagkakataon na ibinigay sa kanya ng bago niyang Japanese promoter na si Koki Kameda. Samantala, wag din po natin kakalimutan ang bigating Trinlain Manila boxing event na siyang nakatakda ding ganapin sa October 29 sa Araneta Coliseum, kung saan makikita nating lumaban ang ilan sa pinakamatitibay nating pambato ngayon sa sports ng boxing. Ayon sa current WBC Minimum Weight World Champion Melvin Jerusalem, ay hindi niya daw inaasahan na bibida siya bilang main event sa Trinlain Manila 2. Ang gusto niya lang naman daw ay makalaban sa Trinlain Manila, pero sa tulong umano ng blow by blow ay naging main event pa siya, kaya naman lubos ang pasasalamat ni Jerusalem. Sa kabilang banda naman mga idol ay inamin nga po kahapon lamang ng former 4 Division Champion Adrian Broner na sobrang gipit na daw niya ngayon at wala na talaga siyang pera. Kaya naman sinusubukan niya daw gamitin ang kanyang official social media account na may mahigit 1.2 million followers para kumita ng salapi. Giit ni Broner na yung mga gusto daw magpa-advertise sa kanya ay pwede daw siyang mag-post sa Instagram sa halagang $350 o kulang-kulang 20,000 pesos. Ganyan na po kagipit ngayon si Broner. Marahil karma na ito sa mga kalokohan niya dati kagaya ng pagfa-flash ng mga pera sa bowl at hindi pagtanggap ng sukle sa mga binibili niya nang dahil ayaw niya daw humawak ng mga bariyang salapi. Minsan pang sinabi dati ni Broner noong nasa kasagsagan siya ng kanyang kasikatan na naiinsulto daw siya kapag binibigyan siya ng sukle sa mga binibili niya kasi mayaman daw siya kaya hindi niya kailangan ng sukle. He must not know. I'm AB, I don't need no change, bruh. Sa latest interview naman kay Broner ay sinabi nito na bagamat gusto niya ulit maging kampiyon sa boxing, ay kailangan niya daw munang isipin ang sarili niya sa ngayon kasi walang-wala daw talaga siyang pera. Patapon umano ang buhay niya ngayon at walang direksyon. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.